So the importance of setting your goal. Ano bang halaga na nagsiset tayo ng goal, no? Magkaiba kasi yung nagli-live good ka sa nagli-live good ka na meron kang goal, no? Meron kang target, meron kang direction. So the importance of setting your goal is gives you direction and purpose. Yan yung number 1. Kung gusto mo talaga ng direction sa paglilive good mo, you set a goal. I want to become a gold. Kailan? November 15, 2025. November 30, 2025. So, tignan mo ngayon. Saan ako ngayon? From point A, going to point B. Point B is to become a gold by November 15, 2025. Go back to point A. What is my rank today? Unranked, bronze, silver. So, ilan ang kailangan ko para mag-gold? 100 subscriber. So, from point A to point B, I need 100 people na nagsasubscribe. But right now, I have only 10 people. So, lack ng 90. So, malinaw sa'yo. Okay? So, little by little, yung 10 maging 20, naging 30, naging 50, until you reach 100, you are a gold. So, ang pagsiset ng goal, hindi yan binibigkas lang ng labi, ng bibig. Sinusulat yan. Setting your goals gives you direction and purpose. Pag nagkaroon ng purpose, ang paglilive good mo, mas masarap maglive good. Anong purpose ng microphone? Tsaka ng amplifier. Pagka isa lang kausap mo, okay lang, walang microphone. Pero 2,000 nakikinig. Subukan mo, kahit magtatalak ka, magsisigaw ka, hindi ka nila maririnig. Doon papasok yung microphone. Wala namang amplifier, walang speaker. Ano purpose ng amplifier, ng speaker? To amplify your voice. Para marinig ka ng 2,000 tao. Yun yung purpose. So goals act as your roadmap. They help you know where you are going and why you're doing what you do. Huwag kayong magtaka ba't maraming naglilive good, walang direksyon. Nasasayang yung pagod. Hanggang ngayon, ang dami, di ba? Coach, 2 years na po ako. May earnings na ba ako? Ha? Ba't sa akin mo tatanong kung may earnings ka na? Look at your earnings. Sa may earnings. Mag-login ka. Tignan mo kung may earnings ka. Nakita niyo yung mga ganong tanong, di ba? Maraming ganyan, nagli-live good, hindi talaga alam ba't sila nagli-live good. Baka some of you here, listening, pero nagli-live good ka, pero malinaw ba talaga sa'yo o pagli-live good mo? May roadmap ka ba? May blueprint ka ba? May direction ka ba talaga? Kasi kung meron, dapat matagal ka nang nag-rank up. Hindi ko talaga maintindihan eh. Lalo na yung matagal nang babad sa bronze, silver lang, di mo magawa. Pero gusto mo mag-live good, okay lang yung hindi uma-attend. Pero yung attend ka ng attend, ang tagal mo ng bronze, silver lang di mo magawa, something wrong. Baka wala kang roadmap. Baka hindi ka nag-set ng goal. Baka hindi ka dinirect ng nag-invite sa'yo o ng upline mo. Ganon din yung mga matagal ng silver. Ano ba difference ng silver sa gold? 80. 100 members, team member ang gold. Ang silver, 20. Anong kulang? Roadmap. Subukan mo, maligo ka, sabong ka, mag-shampoo ka, tapos magbihis ka ng maganda-maganda, magsukulay ka, haragpas salamin, tapos bilang, saan nga ba ako pupunta? Di ba? Sipin mo, matindi nito, sumakay ka pa ng kotse, ini-start mo, hawak mo yung manibela, tapos, teka, saan nga ako pupunta? Walang roadmap, walang direksyon. Maraming nagli-live good ganyan. So, set your goal. Ano ba talaga ang target mo? Ano yung goal mo? Kailan? Kailan mo gusto makuha? Ano yan? Bakit? Ano yung purpose mo? Bakit gusto mo ma-achieve yan? So, goals act as your roadmap. They help you know where you are going and why you're doing what you do. So, yan po nagbibigay ng direction and purpose. Without clear goals, it's easy to get lost or distracted. Kaya marami, distracted. Madaling maapektuhan, madaling mawala, madaling ma-distract. Baka akala nyo ang distraction other MLM lang. Hindi po. Madali kang ma-distract ng iba't ibang bagay. Social media. Mabigat na kalaban ng social media. Yes, nakakatulong yan, pero nakakasira din ng buhay yan. Nakakasira din ng goal yan. Ubus ang oras mo pag mali ang paggamit mo ng social media. So without clear goals, it's easy to get lost or distracted. Pero may goal ka, klaro sa'yo, gustong-gusto mo yung goal mo, may plano, ang sarap, di ba? Lalo na kung may nakikita kang progress little by little. Number 2, provides motivation and focus. When you have a specific goal, you wake up each day with purpose. Ang sarap gumising. Excited ka. Ang sarap mag-share.
Ang sarap umattend. Ang sarap mag-invite. Kasi meron kang specific goal eh. So, every single day, excited ka. May purpose ka bawat araw. Wala kang sasayangin. May direction ka eh. May roadmap ka eh, na sinusunod eh. Alam mo kung nasa riles ka o out of way ka. May compass ka eh. Nababasa mo eh. Kitang-kita mo. Teka, nawawala ako ha. Balik uli. Ganun kahalaga pag meron kang goal. Lalo na kung malapit mo nang makuha. Lalo kang magpo-focus. Lalo kang ma-excite. Kasi nakikita mo na namomotivate ka eh. So, provide motivation and focus. Isipin mo, mababayaran mo na yung utang mo pag na-reach mo yung goal na yon. Diba? Isipin mo, meron kang ilalagay dun sa manager mo. Yung 10-10-10, no? Kasi, alam mo, kikita ka na malaki. Ay, alam mo na i-recognize ka. Dahil merong recognition na magaganap. So, na-excite ka ngayon. Alam mo, matutuwa sa iyo yung team mo. Yung coach mo, yung upline mo. So, provide motivation and focus. It keeps your energy and actions aligned with your vision. Hindi ka magsasayang ng energy mo. Bawat galaw mo, bawat gising mo, bawat pagtatrabaho mo, ayaw mong masayang, gusto mo naka-align dun sa vision, sa goal mo. Yun ang focus, no? Yun ang motivation na meron ka. Kasi malinaw sa iyo yung gusto mong makuha. Number 3, helps you measure progress. Alam mo kung nag-i-increase ka. Alam mo kung nagpo-progress yung bawat araw, linggo, buwan na lumilipas sa iyo. Alam mong walang sayang. Alam mo na hindi nababaliwala yung mga ginagawa mo. Ang sarap ng pakiramdam na nami-measure mo yung progress mo. From November 1 to November 15, yung 15 days na yon, alam mong merong progress na magaganap na mangyayari. O from November 1 to December 31, that is 2 months, alam mo na may progress. Mami-measure mo siya. Kasi nakaplano ka eh. May goal ka eh. May target ka eh. Action na lang yung kailangan mo. Focus ka na. Motivated ka. Ang sarap magtrabaho. So, yun yung importance ng pagsiset ng goal, no? It can measure your progress. Sabi dito, goals allow you to track your achievements and see how far you've come. Kunti na lang! Yes! Diba? Bibilang ka ngayon. I have 1,500 people. At ngayon, no? Mag-enroll lang to ng tigdadalawa. Sobra-sobra na to. Kahit tigi-tigisa na lang. Pasang-awa. Kaya mo pa rin ako. Bakit? May 1.5K na pwede mag-produce ng 1.5. Tigi-tigisa lang. Nagigets nyo? Diba? Your goal is to become gold. May 10 ka ngayon na tao. Pag-produce lang ng tig sa 10 to, gold na ako. Araw-araw, tututukan ko tong 10 na to, kakausapin ko to. Talagang papalinawin ko sa kanila kung paano mag-silver. 20 lang yung silver. Hindi nila alam, habang pinapalinaw mo sa kanila yung pagsisilver nila, gold ka. Sobra-sobra pa. Bakit? 10 yun eh. Magsisilver. Times 20, 200. Sobra-sobra. So natatrack mo ngayon, di ba? Yung achievement. Kung gaano ka pa kalayo o kalapit doon sa target mo, sa goal mo. Gusto mo mag-platinum. May 300 ka na tao. Lord, itong 300 na to, mag-produce lang to ng tigdadalawa. 600, sobra-sobra na to. Kahit tigi-tigisa lang ang i-produce nito. Ito, masipag to. Itong tao na to, itong downline ko na to, puproduce to kahit mga 20. Ito, mga 10. Ito, 15. Natatrack mo ngayon yung achievement. Kasi isasabay mo sila eh, dun sa pag-set ng goal mo eh. Sabay-sabay niyong gagawin. Kung malabo sa'yo, paano sasabay yung mga tao mo? Ikaw mismo, malabo. So, goals allow you to track your achievement and see how far you've come. Ganun kahalaga ang pag-set ng goal. And each small win builds confidence and momentum. Iba eh. Pagka meron kang progress eh. Kahit nga nag-bronze ka lang, iba eh. Lalo na nag-silver ka, iba. Kaya huwag yung babaliwalain yung ating mga Silver Factory promo. Hindi tayo lalayo dyan. Yan ang direction natin. Kahit maliit na achievement lang yan, magdadagdag yan ng confidence sa'yo and momentum. Nakikita mo sa team mo may nagsisilver, umuulan ng silver. It will add confidence from your heart.
Alam mo dami ng si silver. Dati nga wala. Ngayon umuulan ng silver sa team mo. Tapos may nag-gold lang sa team mo. Magugulat ka na lang. Platinum ka na. Number 4, encourages discipline and time management. Wala ka nang sasayangin na araw, oras. Lalo na, papalapit ka na dun sa date na tina-target mo. Wala kang sasayangin. Mami-measure mo Ba't ako magsasayang hanggang November 15 lang yung target ko. Hanggang December 31 yung target ko. Unless your target is unlimited. Ano yung unlimited? Basta. May mga nagsiset ng goal, ganyan Basta, apply. Magsi-silver ako. Good luck. Basta Di ba? Pero from November 1 to November 15, target mo mag-silver, pwede yan. Wala kang sasayangin ngayon in 15 days. Ang direction mo mag-silver. Hanggang December 31, ang goal mo mag-diamond, wala kang sasayangin. Day after day, week after week, month after month. O target mo platinum. Magkakaroon ka ng disiplina sa sarili. Magkakaroon ka ng time management. Oras ng tulog, oras sa pamilya, oras ng paglilibgot, oras para sa training. 'Di ba? Hindi kayong puyat ng puyat na wala namang nangyayari. Pati yung health mo naapektuhan. With clear goals, you learn to prioritize tasks and manage your time effectively. Makikita mo ngayon yung mga time na sinasayang mo na hindi mo na ngayon sasayangin. Alam mo na ngayon kung alin yung mga dapat mong i-priority. Sino ang mga dapat mong i-priority? Sino yung mga dapat mo talagang tutukan, tulungan? Hindi ka na magsasayang ng oras para kay ganito, kay ganyan na hindi naman pala visible or deserve yung tulong mo. Magiging matalino ka at matalinaw sa bawat gagawin mong desisyon. So with clear goals, you learn to prioritize tasks and manage your time effectively. Okay? Your focus on what truly matters instead of wasting effort on less important things. Mawawala lahat yung mga scroll ka ng scroll na walang kapararakan. Watching kung ano-ano na wala namang maitutulong sa goal mo. Kasi may target ka klaro sa'yo. At gustong-gusto mo yung target mo. Gustong-gusto mo yung goal na yon na sinulat mo. Unless hindi mo gusto. So lahat ng kalaban ng goal mo, aalisin mo. Tatanggalin mo. Pwede mo naman ibalik Pag na-reach mo na yung goal mo, mag-celebrate ka. Medyo mag-relax ka. May kapalit naman sobra pa. Gusto mo, mag-abroad kayo ng family mo, ng asawa mo, ng anak mo. I-reward mo yung sarili mo. Pumili ka ng sasakyan na maganda, na gustong-gusto mo. Kasi meron kang nakuha na target, na goal. So, dapat may kinababaliwan ka. Pag na-reach ko to, I buy this. Pag na-reach ko to, pupunta tayo dito sa magandang lugar. Kakain tayo sa masarap na restaurant. So, may kapalit naman na maganda Kaya yung pagdidisiplin mo sa sarili mo, sa mga bagay na i-out mo muna, pansamantala, postponed gratification, o delayed gratification, one day, you will enjoy the fruit of your labor. Number 5, builds confidence and self-growth. Sa totoo lang, pagka nakakakuha ka ng goal na sinet mo, kahit small wins, it builds confidence and self-growth. Natututo ka. Kasi habang kinukuha mo yung goal na yun, may mga pinagdadaanan ka na pagsubok Mga balakid, pero hindi ka pumayag na mahadlangan ka So, sa pamamagitan natututo ka. So, achieving goals, even small ones, strengthen your belief in yourself. Lalo kang gumagaling, lalo kang natututo, lalo kang humuhusay. Kasi nga nadadagdagan yung confidence mo tsaka yung self-growth mo. And you discover new skills. Ganun pala yun. So ngayon, ito na yung i-apply ko. Kasi may bunga Yun, ganun pala ang pakikipag-usap. Ganun pala ang pag-handle. Ay, ganun pala ang pagbagbagsak ng closing. Ganito, ganyan. Natututo ka ngayon ng mga new skills. You overcome challenges. Kasi nga, may mga pagsubok hindi naman ganun kadali Di ba? Kahit sabihin mong gold yung goal mo, hindi naman ganun kadali, pero pwede. Possible. So may mga challenges yan. And you become a better version of you.
lalo kang huhusay, lalo kang titining, lalo kang gagaling. It builds confidence and self-growth. And last, number 6, transforms vision into reality. Hindi ka na yung nangangarap lang ng gising. I-convert natin into reality yung vision, yung target, yung goal mo. Yung resort, vision yun eh. Tinransform natin yung vision into reality. Yung sasakyan na gusto mo, vision yun eh. I-transform natin into reality. Yung mabayaran mo yung mga utang mo, vision yun eh. I-transform natin into reality. Yung makakreate ka ng maraming gold, maraming platinum, maraming silver sa ilalim mo in your organization, that is vision. Let us transform it into reality. So goals turn dreams into action plan. When you set a goal, talagang let's do a plan, no? Let's make a plan. Paano natin ma-reach itong gold na to? Paano natin ma-reach itong platinum na to? May computation pa yan. Magkukompute ka talaga. Kaya dapat naiintindihan mo yung complan. Kung kailangan mo ng isang upline na mag-guide sa'yo, kuha ka ng upline or mentor na gagabay sa'yo. And then action. So goals turn dreams into action plans. Alright? So when you set plan and commit to your goals, success becomes achievable, not just imaginable. Dumadali. Basta may plano, basta nag-commit ka sa goals mo, magiging achievable ang lahat ng bagay. Hindi na imaginable. So last, a goal without a plan is just a wish, but a goal with action becomes your future. So thank you for your listening. I hope baunin nyo to sa pagpasok ng November. Sana lahat kayo talagang mag-set ng totohanan na goal. Ikaw, your team, lalo na yung mga immediate leaders mo. So, I'm expecting every team goal setting ang gagawin nyo on your first week ng November. Huwag tayong papayag na matatapos ang 2025 nang walang major progress. Alright? So, God bless everyone and